Magandang oras na naman sa inyong lahat mga kaibigan. Kumalat sa social media ang speculation sa kalusugan ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. nang hindi siya nakadalo sa isang nakatakdang activity. Although kinumpirma noong January na ang Pangulo ay na-diagnose ng diverticulitis, tiniyak naman ng Malacanang na hindi life-threatening at hindi rin ito sagabal sa kanyang tungkulin bilang president. Ito ang pag-usapan natin ngayon at pag-usapan din natin kung sino ang pala-absent ng mga senador at sino naman ang mga senador na hindi uma-absent. Pero bagong lahat, huwag niyong kalilimutan na mag-subscribe sa ating channel kung hindi pa kayo subscriber. Please like, comment, and share. Pakiclick na rin ang notification bell para hindi niyo makaligtan ang ating mga bagong video. Balik sa ating usapan. Matindi na naman ang usap-usapan sa social media tungkol sa kalusugan ni President Bongbong Marcos Jr. dahil sa hindi niya pagdalo sa isang aktibidad. Sa isang TV program, tinanong ni na Attorney Rowena Guanzon at Cathy Binag kung nasaan si Pangulong Marcos Jr. at kung ano ang kalagayan ng kanyang kalusugan. Sinabi ni Attorney Guanzon na masyado na ang problema ng ating bansa at baka hindi na naman kaya ng Pangulo itong mga problemang ito. Walang presidente. Oo nga, hindi nga bumati nung ng Easter Sunday. Ba, Diba? Happy Easter! BBM. Oy, si BBM mga nag-greet sa akin. Hello, sir. Attorney Guanzon po, sir. Musta kayo, sir? Ha? Nag-iiling-iling siya. Hindi daw totoo, napatay na siya. Ay, hindi naman po namin sinabi, napatay na kayo. Ang totoo po, ang tinatanong ng mga tao, President BBM, ay ilabas naman ng inyong Executive Secretary ang inyong state of health dahil nasa konstitusyon yan. May right to information ng mga tao dyan. At saka, kagaya nung kati si Fidel Ramos, si President FVR, nung nagka-routine surgery siya, he was under general anesthesia, nag-report sila to the people. Nagpasabi siya sa Congress na siya ay mag-undergo ng surgery, that he will be under general anesthesia and therefore temporarily incapacitated. Dahil po sa konstitusyon, mga kababayan, pang ating pong Pangulo ay temporarily incapacitated dahil under anesthesia siya, ang automatic po sa konstitusyon na ang Vice President ang magti-take over automatically ng opisina ng Presidente. Hindi po ang Executive Secretary. Ang Vice President po ang may katungkulan yan. Kaya po natin tinatanong, nasaan si BBM? Question din ni Cathy Binag na ang palaging sumasagot ay si Undersecretary Claire Castro na ang palaging sagot ay nasa mabuting kalagayan. At ano ang status ng kanyang health? Di ba? Kasi ang payat-payat niya na. Masyado naman kasi itong problema ito, hindi niya yata kaya. Hindi niya yata kaya itong problemang ito. At saka hindi kasi pwede, kombing na palagi na lang na ang magsasalita is yung kanyang spokesperson na ang sasagot lang sa atin palagi is nasa mabuti siyang kalagayan. Bakit hindi tayo labasan ng video? Oo, na diba? real time. Oo, diba? diba? Na humahawak siya ng dyaryo. Oo. Kagaya sa Amerika, di ba? Napakahirap ba nun? Oo. Kailangan may hawak na dyaryo. Tsaka, hindi naman po sa syempre, we are not wishing ill on the President. Yes. But we want them to follow the Constitution. Nung naaayon sa batas. We want the Malacanang to follow the Constitution. Hindi naman po sa, hindi po yan maganda, mga kababayan, that you're wishing our President ill. And gusto lang natin, pag na-anesthesia siya, take over automatically ang ating Vice President ayon sa Konstitusyon. So, dapat ang kalusugan ni PBBM ay malinaw sa publiko. Tama. Di ba? Karapatan po natin yan. At dahil po yan, diyan nakasalalay ang mga desisyon ng Office of the President, lalo na po na may crisis tayo, kailangan po natin ng Presidente 24/7 alive. Sa isang press briefing, tinanong din si Yusek Claire Castro ang tungkol sa state ng kalusugan ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. dahil nilaktawan niya ang isang nakaschedule na kaganapan kasama ang mga umuwi
na overseas Filipino workers. Iginit ni Yusek Castro na maayos ang kalusugan ng Pangulo at umapila rin si Yusek Castro sa publiko na dapat paniwalaan ang mga verified information at siya ay nagbabala laban sa mga peking information na kumakalat sa social media. Tayo naman po ay mainstream media. Siguro mas mangingibabaw dapat ang mainstream media kesa sa mga SOCMED na walang basihan. So wag po tayo masyado maniwala, ang dami-dami pong fake news. Pati po ako ay binibiktima ng fake news. Sa naturang press conference, ipinahayag din ni Castro na ang Pangulo ay may official engagement later in the day kasama ang oath-taking na seremonya para sa mga vice mayors. At totoo ngang dumalo si Pangulong Marcos sa nasabing seremonya. First of all, let me address, of course, all of you and congratulate the newly elected officials of the Vice Mayors League of the Philippines. You are my fellow workers in government, and today you are our distinguished guests. Because your assumption into office is a reflection of the trust and confidence that has been bestowed upon you by your peers. It speaks of their belief in your capacity to foster partnership, to lead with purpose, and to uphold excellence within your organization. Bakit palagi na lang sumusulpot ang issue tungkol sa kalusugan ng Pangulo? Dapat bang isa publiko ang estado ng kanyang kalusugan para once and for all, mawawala na ang pasulpot-sulpot na issue tungkol sa kanyang kalusugan? Ang Pangulo ay inihalal ng mga mamamayan dahil dito ang mga mamamayan ay merong katwiran na malaman kung ano ang kalagayan ni PBBM. May interes sila na malaman kung kaya pa niyang gampanan ang kanyang tungkulin bilang inihalal nilang Pangulo ng bansa. Kasi kapag ang mga chismis o yung mga bali-balitang masama ang kasalukuyang kalusugan ng Pangulo, totoo man o hindi, nagkakaroon ng matinding epekto ito sa trust and confidence ng mga mamamayan. Transparency ang dapat mangibabaw dahil ito ay sa kapakanan ng buong bansa. Hindi rin kasi malinaw sa ating 1987 Constitution tungkol sa pagsiwalat sa publiko ang kalusugan ng Pangulo. Ito kasi yung nakasad sa ating Constitution, Article 7, Section 12. In case of serious illness of the President, the public shall be informed of the state of his health. The members of the cabinet in charge of national security and foreign relations and the chief of staff of the armed forces of the Philippines shall not be denied access to the President during such illness. Sa Tagalog, sakaling magkasakit nang malubha ang Pangulo, dapat ipabatid sa taong bayan ang kalagayan ng kanyang kalusugan. Ang mga kagawad ng gabinete na nangangasiwa sa kapanatagang pambansa at ugnayang panlabas at ang puno ng estado ng sandatahang lakas ng Pilipinas ay hindi dapat pagkaitang makalapit sa Pangulo sa panahon ng gayong pagkakasakit. Sa isinampang petition ni Dino De Leon noong April 2020 laban kay former President Rodrigo Roa Duterte, sinabi ni De Leon sa kanyang petition na ang Pangulo ay lumiban sa ilang pakikipag-ugnayan, pakikipag-meeting dahil sa mga kadahilanang pangkalusugan at nagkaroon din ng matagal na pagliban sa publiko. Sa isang isinampang petition ni Dino De Leon noong April 2020 laban kay former President Rodrigo Roa Duterte, sinabi ni De Leon sa kanyang petition na ang Pangulo ay lumiliban sa ilang pakikipag-meeting dahil sa mga kadahilanang pangkalusugan at pagkakaroon ng matagal na pagliban sa publiko. Ngunit ayon sa ruling ng Korte Suprema, nararapat na bigyan din na sa mga nakaraang buwan ang Pangulo ay nakikitang nagdaraos ng mga regular na meeting ng kanyang cabinet. At ito ay pinasinungalingan ang pagsasabi ni De Leon na ang Pangulo ay dumaranas ng malubhang karamdaman.
Kaya tila ang alegasyon ni De Leon na ang Pangulo ay may malubhang sakit ay walang katibayan at nakabatay lamang sa mga hula at haka-haka hinggil sa kanyang persepsyon sa humihinang kalusugan ng Pangulo. Kaya kung walang matibay na katibayan na merong serious illness, seryosong sakit si Pangulong Bongbong Marcos Jr., hindi siya pwedeng pilitin na isiwalat kung ano ang estado ng kanyang kalusugan. Pero sa aking palagay, para mawala na ang isyong ito, maaari rin niyang voluntaryong ihayag ang estado ng kanyang kalusugan. Of course, maliban kung meron siyang itinatago na siyang ipinupukol sa kanya. Samantala, tulad ng sinabi natin kanina na pag-usapan din natin ang tungkol sa attendance ng ating mga nakaupong senador, 9 na senador ang merong perfect attendance. Pinangungunahan ni Senate President Tito Soto ang mga senador na merong perfect attendance. Kasama ni Soto sina Senate Majority Leader Juan Miguel Mig Zubiri, Senators Sherwin Gatchalian, Jinggoy Estrada, Robin Hood Padilla, Amy Marcos, Joel Villanueva, Bam Aquino, Bongo, Rodante Marcoleta at Risa Hontiveros. Halos perfect attendance naman dahil isang beses lang na umabsent sina Senators Francis Kiko Pangilinan, Erwin Tulfo at Chis Escudero. 2 beses na umabsent naman sina Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson at Senators Loren Ligarda at Lito Lapid. 3 beses naman na umabsent si Pia Cayetano, 5 times naman si Senator Mark Villar at tig-6 na absences naman sina Senator J.B. Ejercito at Rafi Tolpo. Samantala si Senator Bato de la Rosa ang may pinakamaraming absences. Si de la Rosa ay absent ng 31 sa 58 na session days ng mga senador mula July 28, 2025 hanggang March 18, 2026. Matapos siyang tumigil sa pagre-report sa trabaho noong November 2025 dahil ipinahayag ni Ombudsman Boyeng Remulla na naglabas ng warrant of arrest ng ICC laban kay Senator Bato. Si Senator Alan Peter Cayetano ay absent din ng 14 session days habang si Senator Camel Villar ay absent ng 16 session dahil sa maternity leave. Mga kaibigan, meron ba kayong comments sa ating tinalakay? Kung meron, please leave your comments below. Maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli, please don't forget to like and subscribe. Bye-bye.